Lumabas, lumabas! Huwag mo akong istorbohin dito! Dito kami! Ay matagal nang hindi kumakain. Maawa ka naman, bigyan mo kami ng pagkain. Tigilan mo ako sa pag-aaksaya ng oras. Ilang araw na kayong hindi kumakain. Ano sa akin yon? Nagpapatakbo ako ng pansitan, hindi ito charity. Ngayon, lumabas, labas. Amo, magluto ka ng 2 mangkok ng pansit para sa kanila. Ako na ang magbabayad. May pera ka ba? Hoy, pasok, pasok. Sige, pumasok ka. Sige, pasok, pasok. Bilisan, bilisan. Ito na, enjoy. Kain na. Kain na. Ano? Natatakot ka bang nalason ko yan? Kain na. Dahan-dahan. Huwag kang mabulunan. Pero bata ka pa. Bakit hindi ka nag-aaral? Wala kaming mga magulang. Kailangan naming mamalimos. Hindi namin kaya ang matrikula. Ate, gusto naming maging tulad ng ibang bata na kaupo sa silid-aralan. Pero ngayon, hindi man lang kami makakuha ng pagkain. Simula ngayon, sumama kayo sa akin. Kahit na namumulot ako ng basura, hindi malaki ang kinikita ko. Pero halos hindi ko kayang pag-aralin kayo. Kayo payag. Oo, salamat ate. Simula ngayon, ikaw na ang tunay naming ate. Ate, salamat sa pagbibigay sa amin ng tahanan. Sa totoo lang, parehas tayo. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, sa mundong ito, bumaba ng isa ang taong nagmamalasakit sa akin. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. Simula ngayon, tayo ay isang pamilya. Salamat. Binigyan ninyo ako ng init ng pamilya. Kain na kayo ng pansit. Sir, Ito na. Sir, tingnan mo po. Magkano kaya ang makukuha ko para dito ngayon? Iyon lang. Sir, maraming salamat po. Tamang-tama, Xiao Yan sabi niya noong isang araw na pagod na siya sa simpleng sopas na noodles. Ang mga review materials ni Xiao Zhao noong nakaraang semestre dapat ding bilhin. Hindi talaga kita maintindihan. Halos wala ka ng pambili ng susunod mong pagkain at ganun pa man, gusto mo pang mag-sponsor ng mga mahihirap na estudyante? Akala mo ba talaga ay isa kang santo? Pero pareho silang mga batang may pangarap. Pareho silang mga top students, okay? Sir, ayaw ko talagang hayaang ang problema sa pera, masira ang kanilang magandang kinabukasan. Wala pa akong nakitang babaeng kasing tanga mo. Xiao Yan. Kain na. Kain na, Xiao Yan. Bakit simpleng sopas na noodles na naman? Sino ba nagsabi niyan? Tingnan mo. Bumili pa si ate para sa atin ng seafood, di ba? Xiao Yan, sa'yo na lahat. Ayoko naman talaga. Pasensya na, Xiao Yan. Nahuli si ate sa trabaho at walang nabili. Sa susunod, kapag sahod na ni ate, ilalabas ko kayo at kakain tayo ng masarap, okay? Talaga? Ang galing! Hindi pa ako gutom. Di muna ako kakain. Ate, pwede mo ba akong bigyan ng pera? Kailangan kong pumunta sa rehearsal sa eskwela ngayong gabi. Lahat ng iba ay may bagong damit maliban sa akin. Magkano ang kailangan mo? $5,000. Ganoon kalaki. Xiao Yan, pero si ate Ji, napakahirap kumita ng pera. Pero wala akong bagong damit. Paano ako makakasabay sa entablado? Meron ako. Ate, Salamat, ate. Kain muna tayo, Xiao Zhao. Ang gastusin sa susunod na buwan ay magiging problema na naman. Mukhang
Ate, pupunta ako sa paaralan. Ingat. Oh, Nasaan si Xiaoyan? Yung lalaki. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Saan siya nagpapalipas ng oras? si Xiao Yan. Nasa paaralan siya. Ah, siya nga pala. Ate, ngayong gabi ay ang aming graduation ceremony. Pupunta ka? Di ba? Di ba? Siyempre, nangako ako sa inyo na kapag nakapagtapos na kayo sa Jinghua University, pagkatapos noon, ako mismo ay pupunta doon upang ibigay sa inyo ang aking mga pagbati. Aalis na ako ngayon. Paalam. Binibini 10 taon. Narito ako para ihatid ka pa uwi. Vice President ng Wei Group, Binibini. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Nagmumuni-muni ako ng 10 taong pagluluksa para sa aking ina. Siya ay isang Budista. Nanumpa akong tatapusin ang 10 taon ng ascetisismo upang gumawa ng mabubuting gawa at mag-ipon ng biyaya para sa kanya. Hindi pa tapos ang panahon. Hindi ako sasama sa iyo pabalik. Binibini, simula nang umalis ka sa kumpanya hanggang ngayon, eksaktong 10 taon na. Sa 10 taon na wala ka, ako ay napagod, nag-iisang nagpupumilit. Ang Shen Group, kung wala ka, ay naging hindi matatag. Kailangan naming bumalik ka at mamahala upang pamunuan ang grupo at ibalik ang kanyang kaluwalhatian. 10 taon na. Hayaan mong tapusin ko ang isang bagay at pagkatapos ay sasama ako sa iyo. Binibini, kung mayroon, sabihin mo lang sa akin na asikasuhin. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Pumunta ka sa Jinghua University ngayong gabi at sunduin mo ako. Siya nga pala, kapag pumunta ka sa Jinghua University, hanapin mo ang 2 lalaki na pinangalan ng Qin Zhao at Wu Yan. Ayusin mo ng trabaho para sa kanila na may taunang sweldo na 500,000 dolyar at sanayin sila bilang management trainees. Uwa, Ang 2 trabahong ito, ituring mong regalo ko sa pagtatapos kay Xiao Zhao at Xiao Yan. Ang laking bagay. Ang Jinghua University ay talagang nagpamalas ng lahat ng kakayahan sa pagkakataong ito. Sa 100 taong kasaysayan nito, ito ay dapat na ang pinakamaluho na seremonya ng graduation. ang mga dekorasyon, ang layout, ay dapat nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mga kababaihan at mga ginoo, ang Jinghua University ay isang siglo na prestihiyosong paaralan at isang nangungunang institusyon. Totoo iyon. Pero sa pagkakataong ito, ang organizer ng seremonya ng graduation ay ibang tao. Ate Jeng, sa buong kapital, walang may ganoon kalakas na pinansyal na kapangyarihan ang maaaring iba pa kundi ang Shen Group, tama? Tumutukoy ka ba sa nangungunang pinansyal na grupo sa kapital, ang pamilya Shen? Narinig ko na ang panganay na anak na babae ng Shen Group ay kilala bilang ang number 1 na henyo sa mundo ng pamumuhunan. Sikat sa murang edad, nagsimula sa wala at kumita ng bilyon-bilyon. Sayang, na misteryosong nawala siya 10 taon na ang nakalipas. Siyempre, ang organizer ng seremonya ng graduation, ang vice-presidente ng Shen Group na si Lin Wei, ay rin narito. Sa oras na iyon, gagawa siya ng eksepsyon upang kumuha ng 2 management trainee na sanayin sa kumpanya. Wu Yan, Qin Zhao. Kung kayong dalawa ay interesado, baka matutulungan ko kayo. Talaga? Xiao Jiao, bakit hindi ka nagsasalita? Puntahan mo si Ate Jeng at pasalamatan siya agad. Anong ginagawa mo? So, Ate Ji, ang perang ipinadala ko sa iyo, ginamit mo lahat para bumili ng suit at relo? Alam mo ba kung gaano kahirap si Ate Ji magtrabaho para kumita ng pera? Shh! Xiao Zhao, pahinaan mo ang boses mo. Kung malaman ni Ate Jeng na pinalaki ako ng isang pulubi, mamaliitin niya ako. Xiao Yan, paano mo naiisip iyan? Xiao Jiao, nag-aaral tayo ng mabuti, hindi ba para lang makapasok sa mataas na lipunan? Tingnan mo si Zheng Jie. Sa murang edad, nasa Shen Group na siya, sa ilalim ni Ling Wei, ang pinakamataas. Kung mapapaboran natin siya, hindi ba mas mabuti iyon kaysa 10 taon ng masipag na pag-aaral, mas kapaki-pakinabang, tama? Kaya, sa puso mo ngayon, pera ang pinakamahalaga, tama? Xiao Yan, nagbago ka na. Hindi ako nagbago, hindi ka pa lumalaki. Xiao Jiao, tingnan mo ang marangyang dekorasyon. Hindi mo ba naisip na kung isang araw, sa lugar na ito, ang mga pinupuri at iniidolo tayo, hindi ba iyon magiging isang magandang tanawin?
Saan nanggaling ang basurang ito? Uy, seguridad, bakit hindi mo sila pinigilan? Ang taong ito ay parang tao mula sa recycling station sa kabilang kalye. Alam ko na, kaya pala ang baho. Bakit siya nandito? Matagal na akong nagpapanggap na mayaman. Huwag hayaang ilantad niya ako. Uy, may dala ka bang imbitasyon? Tingnan mo siya. Siguradong wala siyang imbitasyon. Malamang, pumasok siya ng palihim. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na ngayon. Naghahanap ako ng isang tao. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Lahat ng tao dito ay mula sa Jinghua University, ang mga elite. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang makilala sila? Eksakto. Umalis ka rito. Lumabas ka. Umalis ka rito ngayon din. Ate, nandito ako. Sauzaw. Sauzaw. Pasensya na. Lahat. Ang ate ko ay nandito para sa akin. Hindi ba si Chen Zhao? Hindi ba siya ang pinakamagaling na estudyante? Sa ating paaralan, kailan pa siya? Nagkaroon ng kapatid na babae? Malamang isang kamag-anak na mahirap. Lahat, makinig kayo sa akin. Mula noong bata pa ako, lahat, pagkain, damit, tirahan, paglalakbay ang aking ate ang nag-alaga sa akin. Masasabi ko, kung wala siya, hindi ako magiging isang natatanging nagtapos ng Jinghua University ngayon. Ang handaan ng pagtatapos ngayong gabi, inimbita ko siya ng espesyal. Pakiusap, huwag ninyo siyang paalisin. Xiaozao, ito ang lahat resulta ng iyong pagsisikap. Wala akong ginawa. Ate, hindi ba ako sumumpa noong bata pa ako na kapag lumaki ako, aasikasuhin kita ng mabuti? Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, walang sinumang makapagpapaalis sa iyo. Mabuti. Ang ating Xiaozao ay lumaki na. Kaya mula ngayon, sa inyong dalawa na protektahan ako. Ang inyong ate. Nasaan si Xiaoyan? Hindi ko nakikita siya kahit saan. Wuyan, hinahanap ka ni ate. Halika rito. Xiaoyan, halika rito. Wuyan, ikaw, kilala mo rin siya? Xiaoyan, ano ang problema? Hindi ba kayong dalawa ang nagsabi pagkatapos ng pagtatapos, magdiriwang tayo ng magkasama? Hindi ba si Wu Yan ay laging isang mayamang bata? Paano niya siya makikilala? Eksakto. Ang kanyang mga damit at relo, laging nangunguna. Siya ay gumagastos ng bukas palad. Paano niya makikilala ang isang tulad niya, isang namumulot ng basura? Posible bang nagpapanggap lang siya sa lahat ng ito? Bakit mo ako tinatawag? Hindi kita kilala. Mali ang iyong tao. Wuyan, baliw ka ba? Ito, ang ating Ate G. Anong Ate Z? Kilala ko ba siya? Kung gusto mong dalhin ang iyong mga mahihirap na kamag-anak para pumasok ng palihim upang palawakin ang kanilang pananaw, maaari mo namang sabihin ng direkta. Maaari tayong maging mabait at hayaan siyang manatili. Bakit magpapanggap na napakapamilyar sa akin? Wu Yan, ikaw, isang babaero. Paano mo malalaman ang cute na ito? Jeng, tingnan mo ang aming mga damit, mundo ang agwat. Jeng, paano ako magiging kasing mundo niya? Xiaoyan, nakalimutan mo na ba ang lahat ng tulong at pag-aalaga na ibinigay ko sa iyo sa loob ng maraming taon? Lasing ka ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa iyong marungis na hitsura, paano mo ako matutulungan? Wuyan, sobra ka na. Kung wala si Ate G, saan ka kaya ngayon? Ikaw, Huwag mo akong ikaw-ikaw. Bawat sentimo na kinita ni Ate G ay ininvest sa atin. Ngunit ikaw, sa kabilang banda, kinuha mo ang kanyang pera at nagpanggap na mayaman sa lahat ng dako, nandadaya ng mga tao. At ngayon, nagbubuhos ka ng mga insulto at ginagantihan ng sama ang kabutihan. Tao ka pa ba? umahimik ka, Chinzao. Sinisikap mo bang sirain ako? Nagtatrabaho ako ng walang pagod araw at gabi. Nagsusumikap na ibigay sa iyo ang pinakamagandang kondisyon ng pamumuhay at pag-aaral. Ito ba ang sumisira sa iyo? Umahimik ka. Masyado akong naging mabait sa iyo, hindi ba? Tingnan mo ang sarili mo. Parang isang insekto na lumabas sa putikan, mabaho at kasuklam-suklam. Paano mo na ihahambing ang sarili mo sa akin? Kung patuloy kang magsasalita ng walang katuturan, hindi kita pakakawalan ng basta-basta. Wu Yan, huwag kang magalit dahil sa isang tulad niya. Kung sa tingin mo ay sagabal siya, itapon mo na lang sila. Guardia. Anong ginagawa mo? Chen Zhao, hindi ito tungkol sa iyo. Tumabi ka. Huwag mong siyang hawakan. Wuyan, nakalimutan mo na ba ang lahat? Si Ji ay napakabuti sa iyo. Paano mo naging napakawalang puso? Ma'am Jeng, alisin mo na silang dalawa ngayon. Sila ay naninirang puri sa akin. Zihi? Mga bully talaga kayo. Mula ngayon, sa ilalim ng gabay ni Ma'am Jeng, magiging management trainee ako sa Shen Group. Mula ngayon, isang maliwanag na kinabukasan. Chin Zhao, Ikaw ay may ipit sa ilalim ng lipunan magpakailanman. Tulad ng isang parasito, ano ang meron ka para makipagkompetensya sa akin? Kunin sila. Zihi. Zihi! Sauzaw,
Xiao Zhao, huwag mo siyang saktan. Xiao Zhao, Ilayo mo siya sa akin. Xiao Zhao, Ziyi, Xiao Zhao, Xiao Zhao. pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako! Ziyi. 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 Itong parasito ay mananatiling parasito. May pera ka? Ako. Wala akong pera. Walang pera? Nasaan ang pera? Isuko ang pera. Wala talaga ako. Wala kahit isang sentimo? Nasaan ang pera? Wala talaga. Tatanungin kita kung may pera ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo, ha? Xiao Yan, okay ka lang. Umuwi na tayo. Bilisan mo. Tara na. Bubugin siya? Suntukin. Alis na. Ate, kapag lumaki ako, siguradong poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang mabuli ka pa. Tigilan mo siya! Wuyan! Sabihin mo sa kanila na tumigil! Walang makakasira ng buhay ko. Kung gusto mong sisihin ng isang tao, sisihin mo siya dahil pumunta siya rito. Wuyan, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang away. Ikaw ang nagpilit na isama siya, sinira ang kinabukasan ko. Kaya kailangan mong bayaran iyon. Ang isa ay basurero, ang isa naman ay manedyer sa Shen Grupo, ang agwat. Napakalaki. Sino ang gusto ni Manager Jeng na ibagsak? Sino ang mapapahiya? Tama, itong lalaking ito ay tiyak na nalaman ang relasyon ni Wuyan at Xingyu at nanggigipit sa kanila. Wuyan, nakikiusap ako. Kung patuloy mo siyang sasaktan, mamamatay si Ziyi. Sumusumpa ako. Hindi na ako magsasalita tungkol sa nakaraan mo. Pakiusap, tigil na. Ikaw mismo ang nagsabi. Kung maglakas loob kang magsalita muli, papatayin ko kayong dalawa. Jeng, tigil. Huwag mong hayaang sirain niya ang seremonya natin. Ziyi. Ziyi? Ayos lang ako. Wuyan, talaga bang gagawin mo para sa tinatawag na management trainee na iyan? Ito. Pwede kang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit ngayon lahat ng ito ay iyong itinapon. Oo, higit pa iyan. Ngunit nasa ilalim ng aking pamumuno at promosyon. Eksakto. Si Jeng lang ang makapagbibigay sa akin ng mas maliwanag na kinabukasan, pero ikaw, kaya mo lang mamuhay sa basurahan sa buong buhay mo, kasama ang mga basura. Umalis ka na ngayon. Mula ngayon, wala na tayong anumang komunikasyon. Ikaw ang nagsabi. Simula ngayon, tapos na ako sa'yo. Xiao Zhao, tara na. Wuyan, tingnan mo ang mga likod nila. Parang mga basang aso. Ling Wei, VP ng Shen Group. Itong munting seremonya ng graduation, paano nakaakit ng ganitong malaking tao? Mr. Ling, ang iyong presensya dito, may kailangan ka ba? Sa totoo lang, maaari mo namang ibigay na lang ang utos. Susundan kita kahit sa apoy at tubig nang walang pag-aatubili. Ikaw ay tiyak na ang sikat na Mr. Ling, tama? Upang magkaroon ng karangalan na makilala kayo ng personal, ay isang panaginip na natupad. Palagi kong naririnig na si Mr. Ling ay may kahangahangang karisma, ngayong nakikita kita. Totoo nga, karapat dapat ang reputasyon. Ano ang problema? G, ito ay para sa iyo. Ito ay, nag-part-time ako ng matagal para makaipon para dito. Hindi ito masyadong mahal, pero lagi kong gustong pasalamatan ka sa lahat ng mga taong ito ng iyong tulong. G, kapag kumita ako ng malaki sa hinaharap, siguradong gagawin kitang mabuhay ng maayos. Hindi kita hahayaang magtrabaho ng husto. Xiao Zhao, lahat ng ginawa ko,
ay hindi kailanman para sa iyong kabayaran. Basta't ikaw ay maayos. Masaya na ako. Kunin mo ito, pumunta ka sa Shen Group, bibigyan ka nila ng tamang kaayusan. Mukhang ang nangyari ngayon ay nakaapekto ng husto kay Jie. Nagsisimula na siyang magsalita ng walang kabuluhan. Pero, pahahalagahan ko ang regalong ito. Oh, Mr. Ling, ipakilala kita. Ito si Wu Yan. Nasuri ko na siya. Profesional, napakahusay niya. Personal mo siyang na-promote bilang aming kumpanyang management trainee. Napaka-forward thinking talaga. President Ling, magtatrabaho ako ng napakasipag. Ay nako, ang magkumpara ng tao ay nakakabaliw. Itong si Wu Yan, mula ngayon, tiyak na may magandang kinabukasan. Oo nga, sa pag-aalaga ni President Ling sa kanya, pagpasok sa Shen Group, tataas siya ng todo. Sigurado. Miss, nasaan ka? May gagawin ako, aalis na ako. Pero nangako ka. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, babalik ako sa grupo, kaya hindi ako magbabago ng isip. Ang seremonya lang ay may ilang bagay na nakasakit sa akin. Mga tao at pangyayari. Bukas ng umaga, kita tayo sa opisina. President Ling, marami kang gagawin. Ang makita ka ay napakabihira na. Ako, wala nang ibang inaasahan. Pero kung makukuha ko ang tulong mo, magiging lubos akong tapat at dadaan sa apoy at tubig. Tumahimik ka. Sabi ng ating miss na may ilang tao at bagay dito na nagpapalungkot sa kanya ng husto. Kung siya ay malungkot, malungkot din ako. Sa pamamagitan nito, inaanunsyo ko ngayon, ang Shen Group's plano ng recruitment para sa management trainee ay kanselado. Kanselado? Ano ang nangyayari? Bakit? Mas mabuti pang pag-isipan ninyong mabuti kung ano ang inyong sarili ang inyong ginawa. Kayo mismo ang personal na sumira ng inyong magagandang kinabukasan. Binibini? Lahat ng narito ay estudyante mula sa pamantasan ng Jinghua. Anong binibini? Posible bang ang binibini mula sa Shen Group ay nandito sa ating tabi at hindi natin napansin? Wala sa atin ang nakakita kung ano ang itsura ng babaeng iyon. Paano natin siya nagkasala? Sa tingin ko, si Shen Jie ay nakita ang buong gulo na iyon at ang mahiwagang binibini ay nasaksihan ito. Oo, yung basurero na pumasok kanina, dapat pinalayas na matagal na. Dapat sinabihan siyang umalis. Kung hindi dahil sa kanya, si Vice Presidente Ling hindi sana sumabog ng ganoon. Alam ko na, isang peste tulad ni Shenzi ay nagdadala lang ng gulo sa mga nasa paligid niya. Tumanggi siyang umalis kanina para lang sirain ang aking kinabukasan. Ma'am Jeng, ano ang gagawin ko? Ma'am Jeng, makakapasok pa ba ako sa Shen Group? Tama na. Oo naman. Si Ling Wei ay isang mataas na opisyal, pero ganoon din ako. Kahit wala ang posisyon ng tagapagsanay, may daan pa rin ako na nakalatag para sa iyo. Ma'am Zeng, ang iyong kabutihan sa akin hindi ko makakalimutan. Ang kabutihang ito, kailangan mong bayaran. Ngayong gabi, Ngayong gabi, gagawin ko ang aking makakaya. Kahit wala ang slot ng tagapagsanay, sa pamamagitan ng panayam, makakapasok pa rin ako sa Shen Group. Jie, hindi kita pababayaan. Hindi ba si Qin Zhao iyan? Vice Presidente Ling ay binawi na ang iyong pagiging kwalipikado bilang tagapagsanay. Paano ka pa nagkakalakas ng loob na pumunta sa Shen Group? Tingnan mo ito, malaking gusali. Ito ang pag-aari ng Shen Group, pribadong ari-arian. Kahit ang lupa, binili nila ng buo. Kaya maiisip mo kung gaano sila kayaman. Ang gusgusin ng suot mo. Bakit ka nagpakita rito? Wu Yan, dito ako para sa interview. Hindi ito beauty contest. Hindi suot ang nagtatakda ng kakayahan. Bukod pa rito, ang Shen Group ay bukas sa lahat. Bakit ako hindi kwalipikado? Qin Zhao, napakabait mo. Ang salitang bukas ay nakakatawa sa sarili nito. Kung walang koneksyon, sino ang titingin sa'yo? Bawat aplikante ay may mga kakilala. sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang resulta ng interview na ito ay desidido na. Huwag mong sayangin ang oras mo. Kahit paano ka makapasok sa Shen Group, kung walang mentor, mananatili kang naipit bilang mababang empleyado magpakailanman. Qin Zhao, sa tulong ni Zheng, ang pagsali ko sa Shen Group ay sigurado na. Para sa'yo, isa ka lang bagay na pampalaki. Sa buong buhay mo, makakasama mo ang kapatid mong pulubi na mumulot ng basura. Tama. Ako talagang dadaanan ko ang negosyo mong junkyard. Pagkatapos ng lahat, ikaw at si Xiao Wu ay magkaibigan.
Dahil nandito na ako, subukan ko na lang. Kumusta? Nandito ako para sa panayam. Ang pangalan ko ay Qin Zhao. Graduate ako ng Tsinghua University. Ito ang resume ko. Ano? Ako ba? Nagulat ka? Ji Yi? Anong ginagawa mo dito? GE? Ito ang upuan ng presidente. Dapat maghintay tayo sa pinto. Kung mahuli tayo, mapapaalis tayo ng tuluyan. Xiao Zhao. Sa totoo lang, ako si Shen. Shenzi. Anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan suot mo? Ang suot na ito, ninakaw mo ba? Ano? Kayo pwede pumasok, pero ako hindi. Siyempre hindi. Dumating kami ng hayagan, ikaw ay pumapasok ng palihim. Ang kilalang Shen Group, paano nila papayagan ang isang pulubi na pumasok? Kahit gaano kaayos ang damit, hindi mo maitatago ang amoy ng kahirapan mo. Ang lakas ng loob mo. Ito ang unang beses na narinig ko na may nangahas magpalihim sa ating kumpanya. Mamaya, ipapatawag ko ang security team para turuan ka ng leksyon. Narinig ko na ang security team ng Shen Group ay mga special forces, mga dating elite ng militar. Pinapayuhan kita, umalis ka na ngayon. Kung hindi, malapit na hahampasin ka nila hanggang mamatay at hindi kita ipagmamakaawa. Hoy! Sino ang nagsabing si Ginang Chi ay pumasok ng palihim? Sumama siya sa akin para sa interview. Hindi ba pwede iyon? Sasamahan ka sa interview? Dadalhin mo ang isang pulubi sa loob ng kumpanya at may lakas ka ng loob na sabihin para sa interview iyon? Sinasabi ko sa iyo, kahit sino pa ang kausap mo sa interview, Ikaw? madidisqualify ka sa interview. Sabi ko, Qin Zhao, nakita mo? Kahit anong pagsisikap mo, hindi ka kailanman makakalampas sa hangganan ng uri. Isang salita ni Ginang Cheng ay sisira sa iyong kinabukasan. At ang pulubing ito sa tabi mo ay walang magawa, kundi manood ng walang magawa, ganap na walang kapangyarihan. Shenzi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Baliw ka ba? Shenji, huwag mong isipin na dahil lang suot mo ang mas magagandang damit, maaari kang maging ang presidente ng Shen Group. Ang assistant ng presidente, napakahalagang posisyon. Kahit ako, ay walang karapatang tanungin iyon. Sino ka ba sa akala mo na nangangahas na mag-utos ng basta-basta? Ji, huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala lang. Shenzi, kahit paano ka magbago, ang iyong damit, hindi mo matakpan ang amoy ng pagiging mura sa iyo. Nakasuot ng ganito, hindi lang ito magpapataas ng tingin ng tao sa iyo, kundi magpapagawa lang ito sa mga tao na isipin itong katawa-tawa. Eksakto. Sino ka ba sa akala mo? Ano ka ba sa akala mo? Nangangahas na pumunta dito at magsalita ng kalokohan. At ano ka ba sa akala mo? Sino ang nangangahas na tanungin ako? Oh, President Ling. Bakit ka pumunta dito ng personal? Sa lugar ng interview. Lahat sila ay mga baguhan. Hindi karapat-dapat sa iyong oras. Si Miss ay nag-utos na pumunta at tumingin. Tama lang iyan, syempre. Ikaw dapat si Qin Zhao. Oo, President Ling. Huwag kang kabahan. Maya-maya, ihahatid kita para sa onboarding. Maaari kang magsimula magtrabaho bukas. Ng Shen Group bagong assistant ng presidente. Ikaw. Hindi, President Ling. Hindi ba kayo nagkamali? Siya ay bagong graduate lang. Paano siya magiging kwalipikado maging assistant ng presidente? Ang posisyong ito, siya walang alam tungkol sa mga gawain ng kumpanya. Kahit kaunti, pabayaan na ang pag-assist sa presidente. Magdudulot lang siya ng problema. Eksakto, President Ling, kakagraduate lang namin, hindi namin kayanin ang posisyong ito. Kailan pa ang aking mga desisyon sa loob ng grupo tinatanong ng sinuman? Kapag nagsalita ang ating miss, ang kanyang salita ay batas. Kung sino man ang sabihin niyang assistant ng presidente, ang taong iyon ang assistant ng presidente. Kung sino man ang nangangahas na magtanong muli, sisibakin sila. Hoy, ingat. Xiao Zhao, binabati kita. Opisyal ka ng miyembro ng Shen Group. Salamat, Ji Yi. Sa tingin ko ikaw talaga ang nagdala sa akin ng swerte. Tara, magdiwang tayo. Tara na. Ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Naku, talaga. Sa tingin mo ba si Ling Wei ay nababaliw na? Bakit siya sobrang mahilig kay Qin Zhao? Hindi ba sinabi ni President Ling, desisyon ng binibini, iyang Qin Zhao na iyan,
Sa panlabas, nagpapanggap siyang marangal. Pero sa totoo lang, mas mapanlin lang siya kaysa kaninuman. Tiyak na ginamit niya ilang mga mapanlin lang na paraan para mapalapit sa binibini. Kung hindi, paano siya naging assistant ng presidente? Kung sana lang makilala ko ang binibining iyon, tiyak na kukunin ko kay Qin Zhao at aagawin ko ito. Zihi. Tagay? Ngayon, hindi tayo iinom nito. May trabaho ka bukas. Sige, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Zihi. Ang ating Xiao Zhao na promote bilang assistant ng presidente. Ipinagmamalaki kita. Ngayon, iinuman natin ng tubig imbes na alak. Pista pa rin ito. Tagay. Tagay. Ito ang pinakamahusay na restaurant ng seafood sa Kabisera. Lahat salamat kay Ma'am Jeng. Makakaya nating magsaya sa isang piging. Hoy, Huyan, tingnan mo. May mga tao talaga. Nagbihis ng napakasosyal, niloloko pa nila ang sarili nila, akala nila sila ay mataas na uri. Wu Yan, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi kong nagpapanggap ka. Isang mababang assistant ng presidente, hindi pa nga nababayaran, at nag-aarte ka na parang mataas ang tingin sa sarili. Kung wala ang kayamanan ni Ma'am Jeng, akala mo karapat dapat ka pumunta sa ganitong mamahaling restaurant para kumain. Kaya mo bang bayaran? Xiao Ikaw? Zhao, huwag mo silang pansinin. Ang tito ko ay ang manager dito. Narinig ko sa kanya dati may espesyal na putahe dito na tinatawag na yunding fish. Araw-araw lang ito at limitado. At ito ay dahil sa nitong signature dish na ito na ang Xianwang restaurant na ito ay kilala bilang ang numero 1 restaurant sa Kabisera. Dahil nandito kayong lahat para kumain, bakit hindi makipagbid sa signature dish na ito? Ano sa tingin mo? Eksakto. Kung tutuusin, galing ka sa Shen Group, ang assistant ng presidente. Ang yabang mo. No? Xiaoyan, ito ang signature dish. Kung tutuusin, limitado ang supply, napakamahal nito. Paano kung manalo sila sa bid at hindi makabayad? Iyon ay nakakahiya sobra. Mga Ginoo at Binibini, magsisimula na tayo ng auction para sa yunding fish. Simulang bid, 100,000. 100,000. Kita mo. Jeng Yu, ang tunay na pinakamahusay sa pinakamahuhusay. Jeng Yu, ang galing-galing mo. Ang tito ko ang manager dito. Kukunin ko ang yunding fish na iyan, kahit ano paman. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na makipaglaban sa akin. 200,000. Shenji, baliw ka ba? Hindi ka ba takot na mapaalis? Ang may-ari ng Xianwang restaurant sa buong Kabisera ay napakamakapangyarihan. Galitin mo siya, ikaw, na basurero, at si Qin Zhao, isang mababang clerk, malamang na mapatay kayo. Ziyi, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na huwag pumantay sa kanila? Isang putahe na nagkakahalaga ng 200,000, hindi natin kayang bayaran. Ayos lang, magtiwala ka sa akin. 200 at 10,000. 300,000. 300 at 10,000. 500,000. 500,000. Shenzi, isa kang payaso na nagpapakitang gilas. 500,000. May pera ka bang ganyan karami? Ngayon nag-aasta kang, parang mayaman, pero hindi ka makakabayad. Mapapaalis ka. Na, Sige, pangit na pa to. Gustong maging sisne ha? Tutulungan kita. Tumitigil na ako sa bid. Manonood na lang ako kung paano ka mapaalis. Pasensya na. Pasensya na. Wala kaming ganyang karaming pera. Nagbibiro lang kami. Aalis na kami agad. Ziyi, lumayas na tayo dito ng mabilis. Kung gusto mo talagang kumain ng yunding fish, pagkatapos kong kumita ng pera, babalik tayo. Sa totoo lang, wala akong ganyan karaming cash. Pero ang card na ito dapat gagana. Pasensya na ma'am, hindi ko alam ang card na ito. Sigurado ka bang gumagana ito? Ipakita mo yan sa amo mo. Makikilala niya yan. Nakakatawa ka, alam mo ba yon? Gamit ang supermarket gift card para manloko ng mga tao? Ang may-ari ng Xianwang Mansion ay nakakita na ng lahat. Akala mo ba ang mura mong trick ay makapanloloko sa kanya? Kung ayaw mong mamatay, umalis na kayo ng kapatid mo, ngayon na. Pagbalik ng may-ari, at makita si Shenji na may hawak na supermarket gift card, sasabog ang ulo niya, babaliin niya ang mga binti mo. Ate Ziyi, tara na. Sige na. Maghintay pa tayo ng kaunti. Okay. Nagtitiwala ako sa'yo. Kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Walang mananakit sa'yo. Matigas ang ulo hanggang sa kaibuturan. tingnan mo. Sobrang excited ng may-ari ng Xianwang Mansion. Hindi ko pa siya ganito nakita.
siguradong patay na kayong dalawa. Shenzi, malapit ka ng mamatay, at nagpapanggap ka pa rin na kalmado. Nakikita ko ang pagyanig ng tuhod mo. Yan ang kapalit ng pagpapanggap mo. Pasensya na, akin pala yung gift card na yun. Kung may problema kayo, sa akin na lang kayo. Ate Jeng, takpan mo muna ang mata mo. Sigurado ako na ang mangyayari ay napakadugo. Imposible. Gusto kong makita kung paano mababali ang kanilang mga binti at sila'y itapon palabas. Hindi ko alam na darating kayo, Presidente. Patawarin mo ako. Hindi mo na kailangang mag-swipe. Libre lahat ngayon. Hindi ba nila sinabi na ang boss ng Shanwang Mansion ay may koneksyon kahit saan? Bakit siya basta-basta na lang lumuhad sa isang tao? Baka naman si Shen Jiyi ang big shot. Zeng? Imposible. Itong si Shen Jiyi ay isang basurero lang. Paano naging CEO siya? At hindi ko pa nakita yung card niya. Yung card na yan ay gift card lang ng supermarket. Ang boss ng Xianwang Mansion, bakit iba ang trato niya sa kanya? Jeng, ano ang gagawin natin ngayon? Tumayo ka muna. Salamat, Presidente. Masyado akong maluwag sa iyo dati. Hindi kita tinuruan ng tamang asal. Ang sampal na ito ngayon ay magpapaaalala sa iyo. Naglakas loob ka bang saktan ako? At ikaw, hindi mo ba sinabi na dapat akong palayasin? Kaya sabihin mo sa akin, ang taong dapat palayasin. Sino siya? Binabalaan kita. Ang tiyuhin ko ay manager ng Xianwang Mansion. Kahit sino ka man, ang paglaban sa Presidente ay paglaban sa buong Xianwang Mansion. Mangyaring umalis ka agad sa Xianwang Mansion. Hindi ka welcome dito. Kasama ang tiyuhin mo. Umalis ka na. At ipapaalam ko sa lahat ng kapwa ko sa kabisera na i-blacklist siya. Malinaw na isa lang siyang pulubi na nabubuhay sa paghahalungkat ng basura. Paano niya nabaliktad ang kanyang buhay ng magdamag? Kahit manalo siya sa loterya, walang paraan na ang boss ng Shanwang Mansion ay tratuhin parang royalty. Baka dahil sa bank card na iyon. Ang bank card na iyon ay tiyak na galing sa CEO ng Shen Group. Ang card na iyon at nagkataon, nakuha ito ni Qin Zhao. Pagkatapos, nakuha ito ni Shen Jiyi mula kay Qin Zhao at ngayon nasa kanya na ito. Kaya ang boss ng Xianwang Mansion ay nag-iisip na si Shen Jiyi ang CEO. Kaya sabihin na lang natin sa boss, hayaan siyang harapin si Qin Zhao. Hindi, kung hindi ibinigay ng CEO sa kanya, hindi makuha ni Qin Zhao ang card. Tiyak na nakuha ni Qin Zhao ang tiwala ng CEO. Ang swerte niya. Swerte? Imposible. Tiyak dahil sobrang gwapo niya. Inakit niya ang CEO. Uy, Jeng. Bukas ng gabi ay ang bola ng ating kumpanya, tama? Tama. Narinig ko na ang CEO ay dadalo rin sa bola. Kaya, sabihin mo sa akin, kung malaman ng CEO na ang dati niyang kasintahan ay isang pulubing nangangalakal ng basura, paboran pa rin ba niya ito? Uy, CEO. Xiao Zhao, sa ngalan ng kumpanya, iniimbitahan kita sa bola ngayong gabi. Sige. Pwede ba akong magdala ng date? Mayroon akong nakatatandang kapatid na babae. Gusto ko siyang isama. Siyempre, nasasayo na. Salamat, CEO. Xiao Zhao, ngayong gabi, bibigyan kita ng sorpresa. Sa sayaw ngayon, gawin mo ang iyong makakaya. Pasensya na. Ano ang ginagawa mo dito? Huwag mo silang pansinin. Tara na. Ipinanganak na mababa, pero laging sinusubukang baguhin ang kapalaran. Nagayos ka ngayon, sino ang sinusubukan mong akitin? Wuyan, sino ang pinagsasabi mo? Hindi lahat ay tulad mo. Huwag mo ako. Mula simula hanggang dulo, si Zheng Yu lang ang nasa tabi ko. Hindi tulad mo, sa isang banda, inaakit mo ang iyong pulubing kapatid, at sa kabila, ang CEO ng Shen Group. Nagbihis ka ng napakaarte ngayon, sinusubukang akitin ang mayamang asawa o anak na babae ng iba. Ang pagsasabing dalawa ang nilalandi mo ay isang papuri talaga. Si Wuyan at ako ay may isang madamdaming pag-ibig. Hindi tulad mo, madumi at mababa ka. Mukhang ang sampal na ibinigay ko sa'yo noong nakaraan ay hindi sapat. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ang iyong mga damit, alahas, sapatos, lahat binili ni Qin Zhao. Huwag mong isipin na dahil siya ay isang mababang assistant ng CEO, siya ang iyong taga-suporta. Sisiguraduhin kong makikita mo ngayon kung paano siya mahuhulog mula sa kanyang posisyon. Lahat, pumunta kayo rito. May sasabihin ako. Qin Zhao, handa ka ng bumagsak. Hindi ba yan si tagapamahala Zheng at ang kanyang kasintahan? Parang may malaking ipapahayag ngayon. Iyan yata ang bagong appointed na presidential assistant na si Qin Zhao. Mayroon ba silang alitan? Ako ay mula sa Shen Group, isang bagong empleyado, si Wuyan. Paumanhin sa pag-abala sa inyong lahat,
Ngunit para sa magandang reputasyon at karangalan ng aming kumpanya, ngayon kailangan kong linawin ang ilang bagay sa publiko upang ilantad ang pekeng mukha ng isang tao. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ito si Qin Zhao, ang bagong transfer na presidential assistant. Sa kanyang bata at guwapong mukha, nahipnotismo niya ang ating presidente na isipin na siya ay may kakayahan. Pero ang hindi alam ng lahat ay bago siya sumali, ang kanyang kasintahan ay talagang isang tagapaglinis ng basura, isang pulubing babae. Isang pulubi? Lahat. Isipin ninyo, ang assistant ng presidente nakikipag-date sa isang pulubing babae. Kung malaman ito, ang mukha ng ating Shen Group may natitira pa ba? Pinakamahalaga, pagkatapos niyang manungkulan, hindi niya pinutol ang ugnayan sa kanyang kasintahan, at kahit ngayon, dinala niya ito sa ball. Lahat. Nalalaman ba ninyo kung anong lugar ito? Kailan pa makakapasok ang ating Shen Group kung sino-sino na lang? Kayo'y nagtutulungan parang isang dueto ha? Qin Zhao, lakas loob mong sabihin na ang babaeng katabi mo hindi isang pulubi? Miss Orders? Mayroon kang 2 minuto. Bakit tumahimik si Qin Zhao? Nahuli ko siya sa akto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung ako sa iyo, mamadaliin ko, nang mahiya ay aayusin ang mga gamit ko at aalis na sa kumpanya. Kung hindi ka aalis ng kusa, ang mga amo ng kumpanya ang magpapaalis sa iyo. Iniisip ko lang, ano bang masama sa pagiging pulubi? Ang mga pulubi ay hindi nagnanakaw o nandurukot. Sila rin ay nagtatrabaho ng husto para mabuhay. Kumpara sa mga gumagamit ng hindi marangal na paraan para kumita sa iba, hindi mo kailanman kinukutya ang isang mahirap na tao na nagpapanatili ng kabutihan at namuhay ng walang pansin sa buong buhay, ngunit hayagan mong hinahamak isang mapagkunwari. Sino ba talaga? Oo nga, tama iyon. Oo. Ikaw, Kahit malakas ang ulan, hindi nito dinidilig ang damong walang ugat. Isang babae mula sa ilalim ng lipunan ginamit ang kanyang ipon sa buhay para tulungan kang makatapos ng pag-aaral. Tinitiyak na may pagkain at damit ka. Ang mga ganitong katangian sa iyong bibig ay naging isang taong hindi nakikita sa liwanag. Tahimik. Bakit ako? Minamaliit mo ang mga pulubi. Sige, pagkatapos tanungin kita, ang lalaking ito sa tabi mo hindi ba siya sinuportahan ng isang pulubi sa lahat ng panahon? Noong tinanggap mo ang kanyang tulong, bakit hindi mo siya hinamak dahil siya ay pulubi? Kaya si Wu Yan ay isang walang utang na loob na hayop. Iyon ang nagpapaliwanag. Kahit gaano kaayos ang pananamit, hindi mo maitatago ang dilim sa loob. Si Wu Yan, hindi si Qin Zhao. Ang ganyang tao ay dapat umalis sa grupo. Tama. Uyan, wala ka nang sasabihin? Hinahamak ang mahihirap at sumusuyo sa mayayaman, sumisipsip sa mga nasa kapangyarihan. Lahat ng mga taon ng pag-aaral ay nasayang. Miss, kailangan mo pa ba ako? Sa tingin ko, malamang hindi. Lumabas ka! Paano naman may ganitong tao sa kumpanya? Kung ako lang, matagal na akong umalis. Ano yung ingay na yan? Tumahimik kayong lahat. Gusto niyo pa bang magtrabaho? Ang bobo ng trabaho? At hindi kaya ang init? Tingnan mo, may kasalanan siya, hindi ba? Sigurado ako, si Qin Zhao ay nagsasabi ng totoo. Kung hindi, si Supervisor Zing ay hindi magagalit ng ganoon. Lumabas. Lumabas ka. Qin Zhao, teka lang. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Isang araw, ipapaluhod kita sa aking paanan. Zhao Zhao, bakit ang sama mo ngayon? Kahit anong gawin nila sa akin pero hindi nila pwedeng gawin yan sa iyo. Ikaw ang aking hangganan. Sino man ang mangahas na guluhin ka ay aking kaaway. Mabuti. Salamat, aming bayani, sa pagtanggol sa akin. Pinagtatawanan mo rin ako. Mga kababaihan at mga ginoo, malapit nang magsimula ang bola. Mangyaring tanggapin ang presidente ng Shen Group. Napapasok sa venue. Pupunta ako para maghanda. Hintayin mo ako dito. Hiyi, bakit hindi pa siya bumabalik? Kanina lang, siya ang nakakuha ng atensyon. Ngayon, oras na para magbayad. Kahit gaano pa niya ipagtanggol ang kanyang mahal na kapatid, ano ang silbi? Sa huli, siya lang ay pababayaan ng walang awa. Sa tingin ko, ngayong gabi, siya lang ang walang kasayaw. Malamang, yung pulubing si Shenzi, hindi marunong sumayaw, at tumakas sa takot. Sa puso ni Shenzi, ang sitwasyon ni Qin Zhao ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kanyang katawa-tawang pagmamataas. Hoy, Xiaoyan, huwag mong sabihin iyan. Paano kung iyong pulubi ay biglang gumawa ng mga nakakatawang sayaw? Kung gayon, ang mapapahiya ay si Qin Zhao pa rin. Dumating na siya. Ang misteryosang babaeng CEO ng Shen Group. Ay mukhang nakakagulat na bata, kaya ito ang pinakamataas na tao sa kabisera.
Kung siya ay tumapak, manginginig ang buong kabisera. Walang tigil na palakpakan, walang katapusang sigawan. Saluhin natin ang presidente para sa isang kahanga-hangang pagpasok. Xinjiao, ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang isang maluwalhating kinabukasan. Lahat, tumahimik, pakiusap. Ngayon, isuot ang inyong mga maskara. Hanapin ang inyong mga kapareha, at simulan natin ang isang dakilang masquerade ball. GE? GE? Nasaan ka? GE? Ziyi? Ziyi? Pasensya na. Ziyi? 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 Nasaan ka? President, Gusto mo bang sumayaw sa akin? Naiinggit ako kay Xinjiao. Paano niya naakit ang atensyon ng presidente? Ang pakikipagrelasyon sa presidente, talagang pag-angat sa buhay. Madam Presidente, salamat sa iyong kabutihan. Pero may dala akong date ngayong gabi. Tama ba ang narinig ko? Ano ang sinasabi niya? Siya ay bata at walang muwang. Nakakapangahas na tanggihan ang imbitasyon ng presidente. Ayaw na ba niyang magtrabaho sa grupo? Mayroon na akong gusto. Ang unang sayaw ngayong gabi, gusto kong siya ang maging kasayaw. Kaya pasensya na, Madam Presidente. Hindi kita maaring yayain. Tiska, Sandali, ano? Bakit siya umaalis? ang batang iyon, makulit. Kailangan ko pa bang isa-isahin para sa kanya? Zihi? 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 Aking matalik na kaibigan, bakit ganyan ka pa rin kawalang alam? Mas gugustuhin mo pang tanggihan ang presidente kaysa bumalik sa sawing palad na pulubing babae na humihila sa iyo pababa. Buti na lang tanga siya. Kung hindi ay sana, nakasayaw na niya ang presidente. Iniwan si Ji at malalaman ang ating munting plano. Ang lalaking iyon, akala niya ang pakikipagrelasyon sa presidente ay magbibigay daan para maliitin niya ako at gawin ang kahit anong gusto niya. Ang basura ay basura. Sa basurahan lang dapat. Ano? Hindi na mayabang ngayon. Sinabi ko sa iyo na sisirain kita, at gagawin ko. Oy, Ate Z, Uyan? Bakit ikaw ang sumasagot sa kanyang telepono? Shenzi, ang pulubi ay dapat marunong sa kanyang lugar. Tigilan mo na ang pangarap na baligtarin ang mga bagay. Mula ngayon, bumalik ka sa iyong basurahan at mangolekta ng basura. Xinjiao. Xinjiao, nasaan ka? Saan ka pumunta? Xinjiao. Miss? Suriin mo na ngayon ang lokasyon ng phone ni Xinjiao. Ngayon na, Miss, ano ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. sabi ko ngayon. Ngayon din. Sino man ang maglakas loob na saktan si Xinjiao, pagsisihan nila. Kuya Chen, tingnan mo ang mukha ng batang ito at ang katawan niya. Ang galing-galing. Mukhang maganda nga siya. Sigurado ka bang? Wala siyang koneksyon? Siyempre, lumaki ako kasama siya. Magkakilala na kami mula pagkabata. Mahirap ang pamilya niya. May kapatid lang siyang pulubi. Nabubuhay siya sa paghahanap ng basura. Saan ito? Kayo? Sino kayo? Oh, anong problema, Xinjiao? Bakit ang init ng ulo mo? Hindi ka namin sasaktan. Uyan, ano ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo, ang kidnapping ay labag sa batas. Kidnapping? Huwag mong sabihin yan.
Kami lang naman, dahil wala kang pakialam sa sarili mong kinabukasan. At si Ji lang ang nakikita mo, hinahanapan ka namin ng mas magandang paraan. Kaya, binigyan ka namin ng magandang oportunidad. Narinig mo na ba ang Jade Red Hall? Sila ang nagbibigay serbisyo sa mayayamang babae at dalaga. Tiyak na malaki ang kikitain mo. Ano ang gagawin ninyo? Ito ay illegal trafficking. Idedemanda ko kayo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Mukhang maganda nga siya, HMPH, pero pangit ang ugali. Kailangan ng konting pagbabago. Pero okay lang. Marami akong kliyente na gusto ang mga matatapang. Tama. Kuya Chen, tama ka. Pinibini. Nahanap namin ang lokasyon ng telepono ni Chin Zhao Saan? sa ilalim ng isang tulay. Kaya magpadala ka ng tao para hanapin siya. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Hindi ako natatakot sa karma. Sa halip na mag-alala tungkol sa amin, mas mabuting isipin mo ang sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, bata, kapag nasa yuhong hall ko ka, wala kang lalabas ng buo. Sa mukhang kasing ganda ng sayo, kikita ka ng maraming pera para sa akin. Alagaan mong mabuti ang aking mga customer. At makikita mo, malaki ang kikitain mo. Haha. Sila lahat ay mga importanteng tao. Kung makakuha ka ng isa, walang iba kundi kayamanan at yaman. Huwag mo nang isipin iyon. Tinatanggihan mo ako ngayon, pero pagkatapos ng isang magandang pagsasanay, magiging maayos ka. Kunin siya. Kalagan siya. Hayaan si Mama Bao. Bigyan siya ng tamang pagsasanay. Dalhin siya. Huwag mo akong pakawalan. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Kuya Chen, ang galing mo talaga. TSK. Tigilan mo ako sa pambabala. Naibigay ko na sa iyo ang pera. Umalis ka. Hoy, opo, Ginoo. Nasaan siya? Nasaan siya? Hindi. 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 Pangulong Shen, hindi namin siya natagpuan sa malapit, pero nakakita kami ng telepono. Ito ang telepono ni Chin Zhao. May nangyari na sa kanya. Kuya Chen, ang batch na ito ay talagang maganda. Tingnan mo ang mukha niya, ang vibe, ang galing. Sa kaunting pagsasanay, siguradong magiging top tier siya. E di sa'yo na siya, Mama Bao. Huwag mo akong biguin. Huwag kang mag-alala. Bata, mas mabuting magpakatalino ka ngayong nandito ka na. Itabi mo na ang walang kwentang pride mo. Maging mabuting babae ka, at magkakaroon ka ng magandang buhay. Kung mag-trouble ka, magsisisi ka. Ito ay illegal detention. Ang human trafficking ay krimen. Babalikarin mo sa akin ang batas dito? Makinig ka. Ako ang batas dito. May tao ba? Palitan ninyo siya ng damit. Bihisan ninyo siya ng maayos. Darating na sina Mr. Liu at ang iba. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Bitawan mo. Hindi mo tinatahak ang madaling paraan. Mama Bao, sa tingin ko, kailangan nating turuan kayo ng leksyon. Nakuha nyo? Pigilan ninyo siya. Ate Ziyi. Ate Zihi. Sige, sumigaw ka. Sino sa tingin mo ang makakapagligtas sa'yo? Kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas sa'yo rito. Tandaan mo ito. Mula ngayon, ikaw ay si Zhao Zhao ng Yuhong Hall. May kliyente ka mamayang gabi. Ate Ziyi, pasensya na. Baka si Xiao Zhao ay... Wala nang tao ngayon na makakapigil sa atin. Pulubi lang siya at naglakas loob niyang kalabanin ako. Ito ang mangyayari kapag ginulo mo ako. Siyempre, hindi pa siya opisyal na sumali. Paano siya makakapantay sa'yo, Ma'am Jeng, at nasa parehong antas? Ako. Kailangan kong magtiis. Shen Ziyi ay naghihintay pa sa akin. Ano, nakapag-desisyon ka na ba? Ako. Hindi. Hindi. Mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. May kapatid kang babae, di ba? Kung patuloy kang lumalaban, dadalhin ko ang kapatid mong babae sa Yuhong Hall. Ano ang magagawa mo? Ano ang gagawin mo? Kung lalakas loob mong galawin ang kapatid ko, kukulamin kita
kahit patay na ako. Huwag kang mag-alala, basta't gagawin mong mabuti ang trabaho mo. Hindi kita gagawa ng masama, at aalagaan ko ng mabuti ang kapatid mong babae. Gagawin ko. Pangako mo lang sa akin na hindi mo gagalawin ang kapatid ko at hindi mo siya dadalhin sa gulo. Tama yan. Bakit hindi mo sinabi agad? Zhengyu, saan mo dinala si Qinjiao? Shenji, sino ka ba sa tingin mo? Ito ang Shen Group, opisina ni Ma'am Zheng. Sa teritoryo ni Ma'am Zheng, naglakas loob kang maging ganito kayabang? Kaninong teritoryo raw ito? Presidente Ling, hindi, sa'yo ang teritoryo. Huwag mo akong bulahin. Saan mo dinala si Qinjiao? Kung gusto pa ninyong mapanatili ang inyong mga posisyon, mas mabuting sabihin ninyo sa akin ang totoo. Dinala siya sa Yuhong Hall. Malamang may mga kliyente na siya ngayon. Buwisit. Ma'am Zheng, ang plano natin. Kung sasabihin natin sa kanila ng ganito, hindi ba tayo mapapahamak? Gusto mo ba talagang mawalan ako ng posisyong ito? Bukod doon, kahit na mahanap nila si Qinjiao, ano naman, pulubi lang siya, paano niya siya mailalabas? Hoy, ang bagong tao. Oo, ikaw. Halika rito. Halika, ibuhos mo ako ng inumin. Terra. Ang lambot ng kamay mo. Hoy, ano ang kinakatakutan mo? Hindi ako kakagat. Haha, mahiyain ka pa. Si Miss Liu ay may magandang panlasa. Ang gwapo ng binatang ito. Mas maganda kaysa sa mga nauna. Ang damit ko. Ito ay limited edition. Bulag ka na tanga. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Miss Liu, kumalma ka. Ang bagong tao ay hindi pa alam. Bilisan mo. Linisin mo para kay Miss Liu. Tanasan, kaya mo bang bayaran ang punas? Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Ang halaga, hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Hindi siya. Hindi niya ako makikita dito. Hindi ko siya pwedeng isama dito. Ano ang tinitingnan mo? Inaasahan mo bang may magliligtas sa iyo? Managinip ka, tagapamahala Jiao. Kunin mo ang tagapamahala Jiao mo. Hindi pa ako tapos sa iyo tungkol dito. Oy. Hindi. President Ling, may mga patakaran tayo rito. Pinapahirapan mo ako. Umalis ka sa daan ko. Kung haharangin mo pa ako, sasabay ka rin. Ay, hindi. President Ling, sabihin mo lang kung sino ang hinahanap mo. Tutulungan kitang hanapin siya at ilabas siya, okay? President Ling, nakikiusap ako na hayaan na lang. Si Qinjiao ang hinahanap ko. Kung may isang buhok man siyang nawala, gigibain ko ang Yuhong Hall ninyo. Qinjiao, kasama niya. Si President Liu at ang iba. Aling kwarto? Mauna ka. V888. Oy, hindi. O luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon, at iinumin ang 3 bote bilang parusa, o hindi ko ito palalampasin. Imposible. Hoy, matapang ka pa rin sumagot, ha? Sa tingin ko ikaw ay... Xinyan, naglakas loob na pumasok sa pribado kong kwarto. Xiao Zhao, pasensya na. Huli na ako. Zihi? Ikaw talaga. Tagapamahala Jiao, anong nangyayari sa Yuhong Hall mo? Pinapasok mo ba ang kahit sinong basura? Miss Liu, tagal na nating hindi nagkita. Mainitin pa rin ang ulo mo. Oy, President Ling, kailan ka nagsimulang pumasok sa ganitong bagay? Alam kong makapangyarihan ang Shen Corporation mo, pero hindi ka naman pwedeng. Basta mangagaw ng tao. President Ling, mabilis kunin mo na ang kapatid ko at umalis. Huwag mo akong alalahanin. Xiao Zhao. Oy, ang lalim ng pag-ibig nyo. Pero kapag nandito ka na, walang paraan na makakalabas kang buo. Tagapamahala Jiao, ang Yuhong Hall mo. Ganito ba kayo magnegosyo? Ang dami kong ginastos dito, at ganyan ang gagawin mo sa akin. MS, Leo, patawarin mo ako. Miss Liu, hindi naman namin intensyonal na kinuha ang tao mo. Kundi, empleyado siya ng kumpanya namin, siya'y na-frame at naibenta dito. Dahil sa kanya, siya ay kabilang sa Shen Group. Siyempre, kailangan ko siyang protektahan. President Ling, hindi ako taong walang dahilan.
Isang lalaki lang naman. Kung gusto mo siya, kunin mo. Pero ang saya namin. At bigla kang dumating kasama ang maraming tao. Nasira ang mood ko. Paano natin ito aayusin? Miss Liu, ako na ang sasalo ng sisi. Huwag mong istorbohin si Miss Ling at ang kapatid ko. Shinzao, anong ginagawa mo? Tumayo ka. G! Akala ko sa buhay na ito hindi na kita muling makikita. Ngayong nakita kita, kontento na ako. Dapat umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Dadalhan lang kita ng problema. Sao Zao. Hindi ka naging problema. Sabihin mo na, ano ang mga kondisyon mo? Hindi ako humihingi ng marami. Ibibigay lang sa amin ang lupa sa Hilagang Kanluran. Sa aming Chengfeng Group, bilang kabayaran. Ikaw, yan ang pinakamahalagang lupa ng pamilya Shen. Magpapatayo sana kami ng bagong proyekto doon ngayong taon. MS, Ling, hindi ka naman nag-aatubili, di ba? Ginagawa ko lang ito dahil sa'yo at sa kapatid ko, Liu Zeo. Yan lang ang dahilan kung bakit pumayag ako. Kung hindi mo kayang bitawan, sige, kalimutan na. Ibigay mo sa kanya. Pero, Ibigay mo sa kanya. si, MS, Ling, napakabuti mo. Mukhang ang lalaking ito ay may halaga pala. Muntik na akong magdalawang isip na pakawalan siya. Miss Liu, tuparin mo ang iyong salita. Gagawin ko. Mga negosyante tayo. Ang tiwala ang lahat. Ang lalaking ito, maaari mo nang dalhin. Miss Liu, pinakawalan mo lang siya ng ganoon? Isang lalaki kapalit ng isang pirasong lupa at ilang proyekto. Bakit hindi? Pero, napansin ko sa usapan na si Ling Wei ay nakinig sa babaeng katabi niya bago pumayag. Kung hindi, malamang hindi siya pumayag. Ang isang taong nakapagpasunod kay Ling Wei ay malamang ang tao mula 10 taon na ang nakaraan na biglang nawala. Tagapamahala Jiao, dalhan mo ako ng isa pang batch ng mga gwapo. Sige, syempre, kailangan kong kunin ang top tier na tiyan ni tao para pumunta rito. G, ipasensya na. Nagdulot ako ng gulo sa'yo ngayong gabi. Hindi naman. Hindi ka naman gulo. Mahalaga ang lahat sa party ngayong gabi. Ininsulto mo si Miss Liu para sa akin. Hindi ka nila hahayaan. Paano kung umalis na tayo? Pumunta sa lugar na walang nakakaalam. Xiao Zao. Hindi tayo pupunta kahit saan. Sa totoo lang, ako, Xiao Zao. Xiao Zao. Bilisan. Pumunta sa ospital. Opo, miss. Ano? Sinabi mo si Manager Ling mula sa Grupo Shen? Gumawa ng eksena sa ating Yuhong Hall at may dinalang tao at sinabi ng Manager Ling na iyon, itong si Qin Zhao ay bahagi ng kanilang Shen Group. Kumuha ng ilang tao agad at dalhin sina Xingyu at Wu Yan sa akin. Paanong naglakas loob silang bitagin ako? Ipakita ko sa kanila ang isa o dalawang bagay. Mukhang si Qin Zhao talagang napakahalaga sa binibini. Ayos lang. Mula ngayon, ibang tao na ang mag-aalaga at magmamalasakit sa binibini. Kuya Chen, anong nangyayari? Bakit mo kami tinawag dito ng ganoon kabilis? May malaking nangyayari ba? Anma? Kanina, ipinangako ninyo sa akin na si Qin Zhao ay walang koneksyon, tama? Siyempre. Siya ay pinalaki ng isang pulubi. Paano siya magkakaroon ng koneksyon? Walang koneksyon. Walang koneksyon. Bakit ang Pangulong Ling ng Shen Group ay personal na dumating para sagipin siya? Imposible yan, Kuya Chen. Si Pangulong Ling ay lagi nag-aalala lang sa trabaho at may nagpapanggap na Pangulong Ling. Tama. Tiyak na ang kanyang kapatid na pulubi ay nagsuot ng magandang damit at nagpanggap na Pangulong Ling. Kuya Chen, huwag kang magpalinlang sa kanya. So sinasabi mo na nagsisinungaling ako? Xingyu, dati kitang tinulungan sa pagtawag sa iyo na Manager Xing. Pero ikaw, naglakas loob kang dayin ako. Hindi. May kakaiba dito, Kuya Chen. Oo, Kuya Chen, kahit bigyan mo kami ng daang lakas ng loob, hindi ka namin magagawang dayain. Wala akong pakialam doon. Pagkatapos ng gulo na ito, ang negosyo ng aking Yu Hongtang ay direktang bumagsak. Kayo dalawa ang mananagot. Dalhin sila. Kuya Chen, ano ang ibig sabihin nito? Dahil wala na si Qin Zhao.
kayo dalawa ang pumalit sa kanya. Sa tingin ko, kayo dalawa ay medyo gwapo rin. Kuya Chen, hindi, pakiusap. Kuya Chen, nagkamali ako. Ay, ayos lang. Ji, kaya ko ito mag-isa. Hindi, tingnan mo ang mga sugat mo. Hayaan mo akong pakainin ka. Siya nga pala, Xiao Jiao. Naaalala mo ba kung paano ka nakarating doon? Hindi ko naaalala. Ang naaalala ko lang ay sa pagpunta ko para hanapin ka pagkatapos ng party. Bigla akong nahimatay. Pagkatapos, napunta ako sa lugar na iyon. Sige. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang alalahanin. Ah, siya nga pala, Ji. Paano sina Wu Yan at Zheng Yu? Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na si Ling Wei upang hanapin sila. Ang mga nang-api sa iyo, hindi ko sila palalampasin. Zi, tiwala ako sa iyo. Kung tutuusin, ikaw ang isa, bukod sa aking nanay, na pinakamamahal sa akin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ayoko na talagang manatili dito. Kasalanan ito lahat ni na Shenzi at Xinjiao. Kapag nakalabas ako, hindi ko sila palalampasin. Kailangan mong maghintay hanggang makalabas ka. Sino nagsabing wala akong paraan para makalabas? Hintayin mo lang at makikita mo. Talaga? Kung gayon, ilabas mo ako rito ngayon. Bilis. Ayaw ko nang gumugol ng isa pang sandali sa lugar na ito. Anong pagmamadali? Kailangan mong maghintay sa tamang oras para tumakas, okay? Maraming bantay ngayon. Paano tayo tatakas? Perpekto, may mga big shot na naghahanap ng bago. Kayo dalawa. Sumama kayo sa akin. Ji, tingnan mo, maayos na ako ngayon. Tingnan mo, Hindi, manatili ka pa ng ilang araw. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. ayoko na talagang manatili pa. Sihi, Sige. Magpapa-check up tayo bukas at pagkatapos ay pwede ka nang lumabas. Ano yon? Ma'am, may pulong po kayo ngayong umaga? Okay. Pupunta na ako diyan. Kailangan niyo po ba akong sunduin? Hindi, ako na lang ang pupunta. Okay. Xiao Zhao, may emergency ako ngayon at kailangan kong lumabas. Dito ka lang at maghintay, okay? Okay, Ji, mauna ka na. Okay. Kailan ka bumalik? Ngayon lang. So diretso ka galing airport. Oo. Kung gayon, hindi ba dapat ang ating President Shen personal na batiin ako sa pagbalik? Sige, malapit na oras ng pagkain. Tayong tatlo, maghanap tayo ng lugar na pupuntahan. Para sa ating CEO Liu, para talagang maalis ang pagod sa biyahe. Sige, magbubuk ako ng restaurant. Ji, itong toast ay para sa 10 taon mong pamumuhay na parang monghe. Tapos na. Anong ginagawa mo? Dahan-dahan lang. Halos hindi ko na kaya. Buti na lang nakabalik ka sa tamang oras. Kaya, tingnan mo, ang kasal natin. Zeo, iyon ay isang kasunduan ng mga matatanda na basta-bastang pangako. Hindi mo na kailangang tuparin iyon. Hindi lang ito tungkol sa pagtupad ng pangako. Alam mo iyon. Gusto kita talaga. Tigil na. Magkunwari na lang tayong hindi ko narinig iyan ngayon. Baka pwede pa tayong maging magkaibigan. Pupunta na ako sa ospital ngayon. Zihi, Mas mabuting umupo ka. Hindi ka niya papakinggan ngayon. Suggestion ko, bitawan mo na. Isipin mo, mahigit 10 taon na. Sumagot ba siya kailanman sa iyo? pumunta siya sa ospital. Bakit siya pupunta sa ospital? Si Xinjiao ay nasa ospital. Go! Qin Jiao? Sino siya? Mukhang, siya ay isang bata pinalaki niya sa loob ng 10 taon na iyon. Siya ay sobrang nag-aalaga sa kanya. Qin Jiao. Siya pala ang dahilan kung bakit lumalayo si Ji sa akin. Siya nga pala. Simula ngayon, lumayo ka kay Zheng Yu at sa iba pa. Bakit? Paliwanagan kita. Zhao. Ji, tayo sa wakas ay makakauwi na. Nakakabaliw na ang silid na ito sa ospital. Sige. Hindi ba tayo ilalabas ngayon? Sana mula ngayon, hindi na tayo kailangan pang bumalik sa ospital. Tara na. Tako, malapit na ang mga tao ni Amo Chen.
Buwiset. Ang lugar na ito ay isang bangungot. Ang mga taong ito ay isang grupo ng mga maliliit na sinta. Ito ang iyong napakatalino na plano. Kasalanan ko, kahit na nailabas kita. Kung hindi, maaari kang bumalik at manatili doon mag-isa. Ikaw. Bilis. Mahuhuli nila tayo anumang segundo. Tara na. Hindi natin sila matatakasan. Napakarami nila. Kailangan nating tumakbo kahit hindi natin kaya. Gusto mo bang mapasa kamay nila? Tara. Sumakay ka na sa kotse. Sino ka? Sumakay ka kung ayaw mong mamatay. Nandito na ang mga tao ni Amo Chen. Tigil. Huwag tumakbo. 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 Tigil. Habulin sila. Huwag tumakbo. Tigil. Tigil. Sino ka? Bakit mo kami gustong tulungan? Hindi ito tungkol sa pagligtas sa inyo. Ito ay isang tao na gustong makita ka. Sino? Isang taong makakatulong sa iyo na baguhin ang mga bagay-bagay at tulungan kang maghiganti. Paghiganti? Hinahabol kami ng mga tauhan ni Chen. Paano tayo makakapaghiganti? Isang leader ng gang sa isang brothel. Alisin siya. Hindi ba yun madali? Tumutulong siya sa atin ng biglaan. Kaya mo bang tiisin ang halaga ng paghihiganti? Jeng, desidido akong sirain si Qin Zhao. Sa pagkakataong ito, aakyat ako ng mas mataas at hindi nahahayaang may tumapak sa akin. Kahit sino. Basta't mapabayaran nila si Shen Jiyi at si Qin Zhao ang magbayad. Gagawin ko ang lahat. Nakuha na ang mga tao. Nakuha na, papunta na sila. Mabuti. Huwag mong hayaang malaman ng sino man na ako iyon. Naunawaan. Shen Jiyi, mas pinoprotektahan mo si Qin Zhao. Mas gusto kong malaman mo na mali ang taong pinili mo. Hoy, tingnan mo kung sino to. Naging sekretarya ka ng presidente? Iba na yan. Ikaw pala. Ano bang gusto mo ngayon? Ano? Umalis ka sa iyong tang noon at nag-iwan ng gulo. Tingnan mo, lahat ito dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, magtatrabaho na sana ako sa Shen Group ngayon. Nasa mataas na lipunan na sana ako ngayon. Lahat dahil sa'yo. Kayong mga may sala niyan. Kung hindi niyo ako ipinagkanulo noon, hindi kayo gagantihan ni Amo Chen. Tigilan mo na yung kalokohan. Ngayon, babayaran mo ako. Kaarawan ni Xiao Zhao ngayon. Dekorasyonan ko ang sala. Pagbalik niya at makita ito, matutuwa siya ng sobra. Hindi niya alam na ako ang presidente ng Shen Group. Siguro, sasabihin ko sa kanya sa okasyong ito. Wuyan, saan tayo pupunta? May ari-arian sa Northwest District na pag-aari ng Shen Group. Mamaya, sa ilang dahilan, naging bahagi ito ng Shengfeng Group. Kamakailan, nagtatayo sila ng resort doon. Dahil sa mga taga-nayon, pansamantalang ipinatigil ang konstruksyon. At saka? Pwedeng itapon natin siya sa konkreto. Pagkatapos, kapag natapos ang gusali, sino ang makakahanap sa kanya? Magandang ideya. Ginawa niya akong ganito. Hindi siya lalabas na buhay. Sa wakas tapos na. Kapag bumalik si Xiao Zhao at nakita ito, siguradong matutuwa siya, hindi ba? Kapag nalaman ni Xiao Zhao kung sino talaga ako. Iniisip ko, kung magagalit ba siya sa akin. Dahil matagal ko siyang niloko. Ang gabi na. Bakit hindi pa bumabalik si Qin Zhao?
Sagutin mo ang telepono, Chin Zhao. Ling Bai, i-check agad ang lokasyon ni Chin Zhao. Mukhang wala na siya. Ano? Miss, huwag kang mag-alala. Papuntahin ko ang iba para hanapin siya. Umalis ka na. Sino ba talaga ang gustong manakit kay Chin Zhao? Hindi ko matunton si Zheng Yu o ang kinaroroonan ni Wu Yan. Natatakot ako na sila na naman. Hindi ako pwedeng maghintay lang. Kailangan ko munang pumunta sa lugar ni Zheng Yu. Zheng Yu, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Magsalita ka. Saan mo dinala si Chin Zhao? Wu Yan, nandyan ka rin nagtatago, di ba? Naglakas loob mo siyang kunin, pero hindi mo magawang buksan ang pinto. Buksan mo. Anong ingay yan sa ganitong oras? Hindi ba kayo pwedeng matulog na lang? Pasensya na. Pwede ba akong magtanong? Nakita mo ba ang mga nakatira dito? Kailangan ko silang mahanap agad. Hindi ko nakita. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Tigilan mo na ang kakatok. Kung kakatok ka pa, tatawag ako ng pulis. Ilang araw nang hindi nakikita. Oo. Umalis ka na. Ilang araw nang hindi nakikita. Hindi pa siya umuwi. Uminom ka ng tubig. Buong gabi kang gising. Hindi. Nag-aalala ako kay Wu Yan at Zheng Yu. Baka saktan nila si Xiao Zhao. Ang pag-alala ay hindi makakatulong. Nagpadala na ako ng maraming tao para hanapin siya. Magiging ayos din yan. Huwag kang mag-alala. Sino ang tinatawagan mo? Bakit ka nakakunot ang noo? Nasaan si Ji Ye? Bakit hindi ko siya nakikita? Nawawala si Chin Zhao. Si Ji ay hindi nakatulog buong gabi. Medyo nag-aalala ako sa kanya. Ano? Kaya, alam mo ba kung sino ang kumuha sa kanya? Pinaghihinalaan namin na si Wu Yan at si Zheng Yu Sigurado ka? dahil sila ay maraming alitan kay Chin Zhao dati. Kailangan natin siyang mahanap agad. Tutulungan kita. Hemp, paano kita hahayaan na mahanap siya ng ganoon kadali? Nandito na tayo? Kailan tayo kikilos? Bakit nagmamadali? Mayroon pa si Shenji. Ngayon, siguradong sobrang balisa siya. Totoo. Ano ang silbi ng paghihiganti lang kay Chin Zhao? Si Shen Ji ay hindi rin makakatakas ng madali. Hindi ba gusto niya si Chin Zhao? Gusto ko siyang makapanood na mamatay si Chin Zhao gamit ang sarili niyang mga mata. Sino? Ikaw yan. Sino siya? Si Liu Zeu, CEO, Eng Chengfeng Group. Ano ang gusto mo? Ako? To. Tagapamahala Cheng, tingnan mo kung gaano ka nakababa ang lagay. Pumunta ka para pagtawanan ako? Hindi. Nandito ako para tulungan ka. Tulungan kami? Sino ka para sabihing tulungan kami? Gusto mong tanggalin si Chin Zhao, pero hinahanap siya ni Shen Ji ngayon. Hindi ka ba nag-aalala? Matutulungan kitang pigilan siya. Nag-aalala. Sana si Shenzi ay mapanood siyang mamatay. Mali ka. Mas mabuti pang, isang larawan niya na patay na, ipakita mo sa kanya. Hindi ba yun mas makakapagbigay kasiyahan? Dapat alisin si Chin Zhao. Pero hindi ko pwedeng hayaan si Ji Ye na makita ang brutal na eksena. Kung hindi niya makalimutan si Chin Zhao sa buong buhay niya, masama yon. Kaya't para sa magandang partnership. Paano mo planong patayin siya? Dahil maraming hindi tapos na gusali dito, ilagay siya sa konkreto. Sa ganoon, walang makakahanap sa kanya. Hindi ako sang-ayon. Bakit? Ari-arian ito ng pamilya ko. Pinipigil mo ang mga tao sa complex na ito. Paano ako makakapagnegosyo? Ikaw? Uy, naniniwala ang tatay niya sa bagay na ito. Gawin ito ay magpapaisip sa kanya na masama ang feng shui. Pero, Wala nang pero. Wala na tayong ibang pagpipilian ngayon. ano ang iminumungkahi mo? Isabit siya sa sanga sa timog silangan. Itapon siya sa bundok sa likod para pakainin ng mga aso.
May balita, Sabihin mo na, may nakalam noong araw na iyon. Sina Wu Yan at Zheng Yu ang kumidnap kay Qin Zhao at kinaladkad siya papasok sa kotse. nasaan na ang kotseng iyon ngayon? Eh, Natagpuan ni Lin ang landas ng kotse. Ang kotse ay pumunta sa Hilagang Kanluran. Ano pang hinihintay natin? Tara na ngayon. Saan ka pupunta? katatagpo lang namin ang lokasyon ni Qin Zhao. Si Ji Yi ay pumunta doon ngayon. Sasama ako sa iyo. Kung may panganib, kakayanin ko. Tara na. Tia Wang, magmaneho ng mas mabilis. Oh, Ma'am, yung itim na kotse sa likod natin galing sa kumpanya at simula noon, sinusundan na tayo. parang may mas nag-aalala pa kaysa sa atin. Hindi ito basta-basta sumusunod. Mga profesional sila. Dahil gusto nilang sumunod, hayaan natin silang sundan tayo hanggang dulo. Mr. Wang, sa susunod na traffic light, bilisan mo at iwanan sila. Una ang kaligtasan. Sige, Gusto mo bang magpaharang ng tao sa kanila? Huwag silang alertuhin. Ang tanging layunin ko ngayon ay mahanap si Qin Zhao. Ling Wei, sabihan mo ang security car sa likod natin sa susunod na labasan ng tunnel. Harangin sila. Siguraduhin mong hindi nila tayo masusundan. Bantayan mo yung itim na kotse sa likod natin. Sa susunod na labasan ng tunnel, harangin ito. Qin Zhao, hintayin mo ako. Kahit sino pa ang humarang, hindi ako titigil. Patay ako. Tulong! Miss, nagkukunwari kang nasagi ko ang binti mo. Tingnan mo! Ang likod ko! Nakakagalit ito. Dahil lang naka-luxury car ka? ayos ka lang. Masyado kang mabilis magmaneho? Gusto mong mamatay? Bumangga ka at takbo? Magbayad ka. Kailangan mong magbayad. At ihatid mo ako sa ospital para sa buong check-up. Hindi naman ako mabilis. Ikaw mismo galing doon. Bigla kang sumugod. At saka, ang sasakyan ko ay may dashcam. Anong dashcam? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, nasagasaan mo ako. Tingnan nyo ito! May mga tao na nakabangga at ayaw umamin. Bigyan mo siya ng pera at paalisin mo agad. Umalis ka na ngayon. Sige. Itong pera ay sapat na para sa iyong mga bayarin sa ospital at kompensasyon. Mangyaring umalis ka na. Sino ang may gusto ng marumi mong pera? Sino bang nakakaalam kung sapat ito? Ngayon, pakiramdam ko. May mali sa buong katawan ko. Ang loob ko. Tiyak na naalog ang loob ko. Oo, kailangan kong pumunta sa ospital. Ngayon na. Kailangan ninyong samahan ako. O tatawag ako ng pulis at idemanda kayo para sa hit and run. Huwag mo nang pilitin. Nagmamadali kami. Wala akong pakialam sa emergency mo. Kahit ang pinakamalaking bagay, mas mahalaga ba ito kaysa sa buhay ko? Kayo ngayon, kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag, walang aalis. Uy, pare. Sa tingin ko, hindi ka naman nasaktan. Bakit hindi mo nalang kunin ang pera at umalis? Ano ba ang punto? Sino ka? Sabi mo okay lang ako, edi okay lang ako. Hindi ka doktor. Sabihin ko sa'yo, kayo lahat ay magkakasabwat. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, walang sino man sa inyo ang aalis. Zehi, Magkano ba ang gusto mo? Hindi ako humihingi ng pera. Ako. Tatanungin ko ito sa huling pagkakataon. Magkano ba talaga ang gusto mo? Para agad-agad. Ngayon din, mawala sa aking paningin? 50,000. Hindi, ibig kong sabihin. 100,000. Wala ni isang sentimong bawas. At saka, kailangan mong personal akong dalhin sa ospital. 100,000. Si Ling Wei, ibigay mo sa kanya. Miss, Ibigay mo sa kanya. Ngunit isipin mong mabuti. Kung mabubuhay ka pa upang gastusin ito, asikasuhin mo ng mabilis. Hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang namamahala. Kailangan mong manatili. pare. Huwag kang ganyan. Dadaling kita sa ospital. Hindi siya pwedeng umalis. Anong nangyayari? May nasagasaan ng kotse. Ma'am Shen, ang signal ng pagsubaybay, kung saan ito huling nawala, nasa abandonadong construction site sa Hilagang Kanlurang Distrito. Pupunta na kami doon. Pero malawak ang lugar, matatagalan. Palibutan agad ang lugar. Hanapin lahat ng sulok. Papunta na ako. Ling Wei, ipinauubaya ko na sa iyo. Kailangan mong lutasin ito ng mabilis. Kailangan kong pumunta doon agad. Ang abandonadong pabrika sa Hilagang Kanluran. siya, magingat, miss. Bakit ka lumayo? Ji, delikado. Sasamahan kita. Jengge,
Si Mr. Liu ba ang sinasabi mo? Hindi naman tayo lolokohin niya, di ba? Ano bang dapat katakutan? Basta, nasa atin na siya. Buhay o kamatayan, nakasalalay sa atin. Siyang ka pala, itong pampatulog na gamot. Sobra ba ang nilagay mo? Bakit hindi pa siya nagigising? Sino bang may pakialam? Okay lang na hindi siya gising, mas madali para sa atin. Unahin nating tapusin siya. Tungkol naman kay Mr. Liu, hindi na tayo pwedeng magtagal pa. Tara na. Ihatid natin siya sa kanyang libingan. Hayaan siya at si Shen Jiyi na paghiwalayin ng buhay at kamatayan. Qin Zhao, hinahanap mo to. Qin Zhao, ang lakas ng loob mo. Hindi kita papakawalan sa ginawa mo. Ano bang dapat kong katakutan? Pinilit mo ako. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan ang kapatid kong si Ji Yi. Huwag, patayin siya. Patayin siya. Bilisan mo, patayin siya. Wu Yan, paano ka naging ganito? Qin Zhao, ganito na talaga ako dati pa. Masyado kang walang muwang paulit-ulit humaharang sa daan ko. Bakit hindi ka na lang maging pulubi? Kailangan mo pa akong sirain. Yan, patayin siya. Hindi Wu Yan, huwag. Hindi, pakiusap. Patayin siya. Bilisan mo patayin siya ngayon. Tigil. Wuyan, kung mga hasdang saktan si Qin Zhao, babayaran mo ito ng iyong buhay. Nandito ka na. Ji, Huwag mo akong tawaging ganyan. Pinutol ko na ang relasyon natin. kaya ikaw. Pumunta ka para makita siyang mamatay? At samahan siya sa huling paglalakbay niya? Wuyan, kung may hinanakit ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong saktan si Qin Zhao. Shen Jiyi, huwag kang masyadong mag-alala. Tutuloy-tuloy lang tayo. Kapag naayos na natin si Qin Zhao, sa tingin mo, Shen Jiyi, makakatakas ka? Wu Yan, kung may problema ka, sa akin mo harapin. Huwag mong saktan si Ji Yi. Malapit ng mamatay? At madaldal pa? Pagkatapos mong mamatay, gagawin namin kay Shen Jiyi ang gusto namin? Ano bang pakialam mo? Shen Jiyi. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, hindi ko garantisado na. Susunod, ang kutsilyo ko Huwag, ay babagsak. huwag. Ji Yi, huwag kang mag-alala. Talagang hindi ka dapat mang-asar sa kanila. Kung gumawa sila ng bagay na hindi na maaaring ayusin, ano ngayon? Ano ang suwestiyon mo? Si Qin Zhao ay nasa kamay nila ngayon. Kaya dapat kang manatiling kalmado. Mr. Liu, hindi ko akalaing may ganyan kang kakaibang panlasa na magustuhan mo ang isang basurero. Anong basurero? Hindi mo ba kilala si Shen Jiyi? Kilala ko ang isang basurero. Ano ngayon? Zheng Yu. At sinasabi mong ikaw ay isang senior executive ng Shen Group at hindi mo man lang kilala ang presidente ng sarili mong kumpanya. Ano? Ano? Qin Zhao, Zihi, Huwag ka munang pumunta doon. Ano? Hindi ka ba basurero? Paano ka naging CEO? noon, nagluluksa ako para sa aking ina. Kaya namuhay ako na parang isang asetiko, nagdidisiplina sa sarili, para maipon ang mabubuting gawa para sa kanya. At saka ko kayo nakilala. Akala ko ay pinalaki ko kayo ng maayos. Pero hindi ko inaasahan. Si Shen Jiyi ay talagang ang presidente ng Shen Group. Kung makakalapit ako sa kanya, hindi na ako mag-aalala. Kahit na hindi niya ako patawarin ngayon. Kami may pinagsamahan pa rin kami noong bata. Ji, hindi ko alam na ikaw pala ang CEO. Tingnan mo ang nangyari. Dati, kung hindi dahil sa pagpapadala mo ng mga tao para habulin kami, hindi namin kailangang gumamit ng ganoong marahas na paraan. Oh, Presidente Shen. walang kwentang basura. Ji Yi. Ang mga taong tulad nila, maaaring gumawa ng kahit ano. Huwag kang magpalinlang. Ji, alang-alang sa ating nakaraang pagkakaibigan, patawarin mo ako ngayong minsan. Ako ay nalinlang din ng babaeng ito. Wu Yan, noong ako'y manader pa, hindi ka ganito. Noong kumapit ka sa akin para umakyat, hindi mo rin sinabi iyon. Ikaw mismo ang nagsabi, iyon ay noong nasa Shen Corporation ka. Bilang isang mataas na opisyal, nagbago na ang panahon. Aba, ako? Ang mga taong tulad nila na sumasabay sa agos, kung patatawarin mo sila, masasayang ang lahat ng hirap mo. Tingnan mo si Qin Zhao.
kung paano nila siya pinahirapan. Wuyan, sa ngayon, ako ayaw ko ng pag-usapan ang iba. Si Qin Zhao lang ang gusto ko. G, kaya hindi mo ako patatawarin ngayon. Nasabi ko na, naputol na ang lahat ng ugnayan sa iyo. Nasaktan mo si Qin Zhao ng ganito. Karapat-dapat kang parusahan. Sige, dahil napakawalang puso mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Qin Zhao, kung may sisihin ka, sisihin mo si Shenji sa hindi pagpapaalam sa akin. Kaya kailangan kitang patayin muna. At, Qin Zhao, bitawan mo. Xiao Zhao, umalis ka. Ziyi, kung tayo ay aalis, sabay-sabay tayo. lumayo ka. Kung gagawa ka ng isa pang hakbang, papatayin ko siya. Wuyan, huwag mong saktan si Ziyi. Gusto mong pumatay ng tao, di ba? Patayin mo ako. Hayaan mo akong pumalit sa kanya. Hindi. Xiao Zhao, umalis ka rito. Wuyan, pakawalan mo si Ziyi. Gusto mo ng kinabukasan, di ba? Ibibigay ko ito sa'yo. Gagawin kitang garantiya gamit ang aking kumpanya. Hayaan mo na lang siyang umalis. Hindi na kailangan. Ngayong araw, papatayin ko kayong lahat. Bawat isa sa inyo. Wu Yan. Ikaw. Hanapin sa bawat palapag, ngayon na. Hanapin ang binibini, kahit anong mangyari. Ano ang ginagawa mo? Hahaha. Kita mo, ngayong araw, wala sa inyo ang makakatakas. Baliw ka na. Kayong dalawa, halika rito mabilis. Nakikita mo ba ang mga tao na nakatayo sa sahig na iyon? Mamaya, kayong dalawa ay pumuslit sa itaas at magtago ng palihim. Huwag kayong mahuli. Hintayin ang signal ko. Oh, Xiao Zhao, ibaba mo ang kutsilyo. Maaari nating pag-usapan ito ng mahinahon, okay? Wuyan. Basta bitawan mo ang tao. Maaari mong makuha ang kahit anong gusto mo. Nagsisinungaling ka. Lahat kayo ay niloloko ako. Walang tutulong sa akin. Sila. Lahat sila ay mga api. Huwag kumilos, umasta ka ng maayos. Hindi mo maaaring saktan si Ziyi. Si Ziyi ang nagpalaki sa iyo mula noong bata ka pa. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Dahil lahat sa kanya kaya ako pinagtatawanan. Bakit? Isa ka lang namumulot ng basura. Ano ang ginagawa mo? Ang pamilya mo ay namumulot ng basura ha. Kaya pala mabaho ka. Tara na, hindi kami nakikipaglaro sa kanya. Huwag makipaglaro sa mga pulubi. Kaya pala mabaho ka. Hindi kami nakikipaglaro sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na tawagin kang munting pulubi ng lahat? Alam mo ba kung bakit ako'y nakikipaglaban ng todo para umangat? Ayaw ko nang bumalik sa buhay na iyon. Ayaw ko nang maliitin muli. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Ziyi. Hindi. Paano naman hindi? Kayo lahat ay patunay ng pinakamadilim kong nakaraan. Bakit kailangan ninyong magpakita? Bakit kailangan ninyong dayain ako? Bakit ngayon mo lang sinasabi na ikaw ang CEO? Sinira mo ako. Xiao Yan, hindi ko akalain na ang mga araw na iyon ay miserable. Noon tayo nagtutulungan, iyon ay inip. Tama iyan, Wuyan. Magpigil ka. Ang ibinigay sa iyo ni Ziyi ay laging pagmamahal at oportunidad. Ikaw ang hindi pumunta sa tamang landas. Wuyan, ano ang gusto mo? Pera? Katayuan? O bahagi ng Chengfeng Group? Kaya kong ibigay lahat iyan. Hayaan mo lang si Ziyi. Hahaha. Haha. Sige, sabay na tayong mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Ziyi! Ziyi! Xiao Zhao. Xiao Zhao, kumusta ka? Doktor, kumusta siya? Maraming sugat mula sa pagsabog sa likod na nagdulot ng mga hiwa at paso. May kasamang matinding pinsala mula sa impact. Maraming bali. Ang pinakadelikado ay isang piraso ng rebar na pira-piraso na muntik nang tumupok sa gulugod. Sa kabutihang palad, dinala siya sa tamang oras. Naging matagumpay ang operasyon. Pero sa ngayon, nasa panganib pa rin ang pasyente. Kailangan niya ng malapit na pagmamanman. Ibig mong sabihin, maaaring siya ay... Obserbahan muna natin sa loob ng 24 oras. Pamilya, mangyaring maging handa sa pag-iisip. Salamat, Doktor.
Pakiusap, siguraduhin gamitin ang pinakamahusay na gamot at kagamitan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Miss, huwag masyadong mag-alala. Tiyak na makakalampas si Chinjao. Hindi niya kayang iwan ka. Ji, ikaw ay nasugatan din. Paano kung magpahinga ka muna? Mananatili ako rito. Liu Zeyu, manalangin ka na ngayong araw ito ay walang kinalaman sa iyo. Kung hindi, Ji, paano mo naman naisip iyon? Gusto rin kitang iligtas noong oras na iyon. Ling Wei, mag-imbestiga kang mabuti. At sina Zheng Yu at Wu Yan, makita silang buhay o makita ang kanilang mga bangkay. Lahat ng sangkot dito, imbestigahan silang lahat. Oo, miss. Nagpadala na ako ng mga tao para asikasuhin ito. Xiao Zhao, gising ka na. Talagang gising ka na. Doktor. Xiao Xiao. Ji, relax ka lang. Okay lang ako. Xiao Zhao. Alam mo ba kung gaano katagal kang natulog? 1 buwan. Natakot ako sa'yo. Pasensya na. Sa pag-aalala mo, matibay ako. Ayos na ngayon. Buti naman gising ka na. Miss Shen, ang paggising ni Mr. Chin ay ang pinakamagandang balita. Ang kanyang paggaling ay mas mahusay kaysa inaasahan natin. Pero ang kanyang susunod na paggaling at paggamot ay magtatagal ng napakatagal. Ang mga pinsala sa kanyang likod at malalaking bahagi. Ayos lang. Kahit ano ang kailangan nating gamitin ang pinakamahusay na plano ng paggamot. Kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon. Gagawin namin ang aming makakaya. Xiao Zhao. Ji, nasaan sina Wu Yan? At ang iba pa? Tapos na ang lahat. Nasa labas si Ling Wei. Papapasukin ko siya para sabihin sa'yo. Binibini si Wu Yan sa pagsabog noong panahon na iyon. Namatay sa lugar. Ang bangkay ay inayos na. Si Zheng Yu ay malubhang nasugatan. Ngunit siya ay nabuhay muli. Siya ay pinaghihinala ang pagdukot, ilegal na pagdakip, sinadyang pananakit at iba pang kaso. Siya ay formal nang naaresto. Haharapin niya ang buong puwersa ng batas. Pansamantalang tantiya ang hatol ay higit sa 20 taon. Salamat, Pangulong Ling. Tungkulin ko ito. Gayon din, Ang mga resulta ng ebidensya ni Liu Zeyu. nagsagawa kami ng malalim na pagsisiyasat. Nalaman namin sa panahon ng insidente, si Liu Zeyu, kasama sina Wu Yan, Zheng Yu, at iba pa talaga ay may lihim na komunikasyon sa likod. Gumamit siya ng account na hindi nagpakilala upang magbigay ng pera kina Wu Yan at sila. At noong papunta kami para iligtas si Jichin sa daan, naglagay ng mga hadlang. Ang layunin ay upang maantala ang pagliligtas. Ang taong naglalakad na nagkunwaring aksidente sa kalsada ay binayaran niya. Ang layunin ay upang antalahin kayo, upang sina Wu Yan at sila ay makagagawa ng nakamamatay na galaw kay Jichin. Ang buong kadena ng ebidensya ay kumpleto. Ji, katatapos ko lang ng pulong at narinig kong nagising si Chin Zhao. Talagang maganda iyon. Chin Zhao, swerte ka talaga sa pagkakataong ito. Ano ang problema? Bakit ako tinitingnan ng lahat ng ganyan? Liu Zeyu, alang-alang sa lumaki ng magkasama. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Gusto mo bang sabihin sa amin mismo o ipapatawag ko si Ling Wei ihagis ang ebidensya sa iyong mukha? Zihi, Hamli. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Anong ebidensya? Hindi mo ba naiintindihan? Hayaan mong tanungin kita. Yung pedestrian mula sa aksidente dati. Paano mo ipapaliwanag yun? Ang pera sa account ni Wu Yan. Mula sa isang overseas account. Paano mo ipapaliwanag yun? Gusto mo bang ilabas ko ang transfer path? At ang middleman? Para harapin ka ng harapan? Alam mo lahat. Bakit, Liu Zeyu? Bakit mo ginawa to? Ano ba ang ginawa ni Chin Zhao sa'yo? Kailangan mo siyang sirain? Bakit? Dahil sa'yo, Shen Ji. Inintay kita ng mahigit 10 taon. Mula noong bata pa tayo, lahat ng tao naisip, tayo ay dapat magkasama. Pero ano naman sa'yo, umalis ka ng 10 taon para magluksa. Pagkatapos mong bumalik, ang tanging nakikita mo ay yung batang pulot mo. Ano ang dahilan para siya ay karapat-dapat? Dahil lang sa iyong kakilakilabot na pagkainggit at pagkiling, sisiraan mo ang isang inosenteng tao. Sinabi ko na sa'yo dati, wala nang pagkakataon para sa atin. Hindi sa nakaraan. Hindi ngayon. At tiyak na hindi sa hinaharap. Isang taong umangat mula sa ilalim. Paano siya karapat-dapat sa iyong pabor? Paano siya karapat-dapat sa lahat ng iyong atensyon? Ang pag-alis sa kanya ay pag-aalis lang ng hadlang. Ako lang ang karapat-dapat sa iyo.
Ako ang dapat tumabi sa'yo. Shen Ji, ginawa ko lahat para sa'yo. Lumabas ka. Mula ngayon, tapos na tayo. Shen Group at Shen Feng Group ay wawakasan ang lahat ng kooperasyon. Para sa iyong ama, hindi kita ipapakulong at makasama mo sa selda si Zheng Yu, pero umalis ka sa kabisera. Ayoko nang makita ka pa. Ji, hindi mo pwedeng gawin yan. Lumabas ka. Zihi, Sao Zao. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Kaya dumaan ka sa maraming pagsubok. hindi mo kasalanan. Ang puso nila. Ang nasira, hindi ko inaasahan. Na si Mr. Liu ay, Huwag na nating pag-usapan siya. Nakaraan na iyon ngayon. Ang mission mo ngayon ay mag-focus sa paggaling. Ang kumpanya ay marami pang negosyo. Naghihintay para sa iyo. Ang executive assistant ko. gagawin ko. Kahit para kay Ji. Sisikapin kong gumaling. Sa pagkakataong ito, lumampas ka talaga. Ano pa silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Dapat alam ko na. Hindi naman ito una na nagtapat ako ng damdamin sa kanya. Tuwing siya ay tumatawa lang at nagpapalit ng usapan. Akala ko lagi, hindi pa tamang oras. Sino ang mag-aakala? Huwag kang mag-alala. Pumunta ka muna sa ibang bansa. Pagkatapos kumalma ito. Pwede ka nang bumalik. Hindi magagalit si Ji. Hayaan mo na. Pagkatapos kong pumunta sa ibang bansa, hindi na ako babalik. Galit man siya o hindi, wala nang hinaharap para sa atin. Tama na. Driver, tara na. Ang ganda ng araw. Makasama kang maglakad ng ganito. Mas maganda pa. Simula ngayon, magkakaroon ako ng oras para makasama kang maglakad araw-araw. Sabi ng doktor, pagkatapos pa ng konting rehab, magiging maayos na ako ng lubos. Wala namang madali. Marami pa tayong panahon. Tara na. Z, Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? ayos lang ako. Ito lang. Mayroon akong isang bagay na gusto kong ipagtapat sa'yo ngayon. Ano iyon? Pasensya na, Ji. Nagsinungaling ako sa'yo dati. Hindi ako ulila. May nanay ako. Ang nanay ko ay nandito rin sa ospital ngayon. May nanay ka. Oh. Ngayon, gusto kitang dalhin para makita ang nanay ko. Z, payag ka bang sumama? Siyempre, oo. Tara na. Xiao Zhao. Tara. Nanay, ito ang lagi kong sinasabi sa iyo. Si Ziyi. Kumusta, tita? Ako si Shanzi. Dapat sana ay nakarating ako sa iyo ng mas maaga. Pero lagi ko itong ipinagpapaliban. Pasensya na talaga. Ang bait mo. Halika dito. Itaas mo ang iyong ulo. Hayaan mo akong tingnan kang mabuti. Sa mga nakaraang taon, si Xiao Zhao ay napakaswerte na nandyan ka. Sa puso ko lagi kong nararamdaman, ikinalulungkot ko ito. Hindi ko alam kung paano kasapat na pasalamatan. Tita, upang makilala si Xiao Zhao, ay isang malaking swerte. Siya ay maalalahanin, masipag, at mapagmahal sa magulang. Siya lagi ang aking pinagmamalaki. Mabuti. Ang pagkikita ni Xiao Zhao sa iyo ay isang malaking biyaya. Ito lang, ang aking kalusugan ay naging pabigat sa inyong dalawa. Nanay, huwag mong sabihin yan. Mag-focus ka sa paggaling. Si Ziyi at ako ay palaging nandito para sa iyo. Hanggat maayos kayong dalawa, ang puso ko ay magiging payapa. Xiao Zhao, Inay, narito ako. pangako mo sa akin? Mula ngayon, dapat mong tratuhin ng mabuti si Ji.
Kailangan mong magpasalamat at suklian ang kanyang kabutihan. Huwag mong siya pababayaan. Naintindihan ko. Gagawin ko. Ji, mula ngayon, ipagkakatiwala ko si Xiao Jiao sa iyo. Mrs. Qin, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Xiao Jiao. Magiging maayos ang lahat sa ating lahat. Kailangan mo ring alagaan ang iyong kalusugan. Gumaling ka ng unti-unti. Magiging maayos tayong lahat na magkakasama. Mabuti. Si tita ay magiging maayos. Zihi? Pasensya na. Hindi ko sinabi sa iyo na buhay pa ang aking ina. Siya ay may malubhang sakit. Ang kanyang kalagayan ay hindi matatag. Natakot akong mag-alala ka at natakot ako. Sao Zao. Hindi na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko ang lahat. Ang kalusugan ng iyong ina. Ang pinakamahalaga. At saka, salamat sa pagdadala sa akin upang makita siya. Salamat. Zihi. Salamat sa pagpunta mo upang makita siya. Ang Ang ina. Ay talagang masaya. Mula ngayon, tutulungan kitang alagaan si Mrs. Chin. Ang hinaharap. Haharapin natin ito ng magkasama. Siya nga pala. Kumusta ang iyong ama? Ang aking ama? Tatay, pumunta ako para makita ka. Ngayon, nagdala rin ako ng isang napakahalagang tao. Ang pangalan niya ay Shen Ziyi. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Ngayon, siya ang pinakamamahal ko. Kung wala siya, baka namatay na ako sa gutom. At hindi ako nandito ngayon. Ang pagkikita kay Ziyi. Ang pinakamaswerteng bagay sa buong buhay ko, si Ziyi. Ang nagbigay sa akin ng init na hindi ko pa naramdaman noon at isang kinabukasan. Tatay. Lagi mo akong tinuturuan, maging isang taong may integridad, magpasalamat, at protektahan ang mga mahal ko. Gagawin ko. Magtatrabaho akong mabuti para maging mas malakas. Gantihan ng mabuti si Ziyi. Protektahan siya, alagaan siya, at maging mabuti sa kanya magpakailanman. Tatay. Ngayon, pumunta ako para makita ka para sabihin sa'yo na ang iyong anak ay nasa mabuting kalagayan na ngayon at napakasaya. Para sa daan sa hinaharap, mananatili ako sa tabi niya at lalakbayin ito ng maayos kasama siya. Sana'y pagpalain mo kami. Ito, Sao Zao. Tikman mo. Zihi, salamat sa araw na ito, sa pagsama mo sa akin upang makita ang tatay ko. Baliw. Hindi na kailangang magpasalamat. Hindi ba't iyon ang dapat kong gawin? Ngayon, lahat ng sinabi ko sa harap ng aking mga magulang, bawat salita, bawat pantig, galing sa puso. Ziyi, alam ko may mataas kang katayuan presidente ng Shen Group. At ako dati, walang-wala, iniahon mo ako sa putik, itinaas mo ako. Binigay mo sa akin ang lahat. Ang kabutihang ito hindi ko kayang bayaran sa isang buhay. Ngunit ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi na lamang pasasalamat. Ito ay pag-asa, pagmamahal, paggalang, at higit pa, pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae. Gusto kong manatili sa tabi mo, magpakailanman. Hindi bilang isang nakababatang kapatid, kundi bilang isang kasama. Gusto kong maging suporta mo kapag pagod ka pahirin ang iyong luha. Kapag malungkot ka, tumawa, kasama ka, kapag masaya ka. Gusto kong gugulin ang lahat ng natitira kong araw. Samahan ka, protektahan ka, mahalin ka. Alam ko ang kahilingang ito ay maaaring masyadong direkta, kahit medyo walang pakundangan.
Ngunit gusto ko pa ring maglakas loob na tanungin ka. Shen Ji, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong ito? Hayaan mo akong lehitimong alagaan ka, samahan ka, mahalin ka, at gugulin. Ang natitira kong buhay kasama ka? Oh. Kinzao. Wah. Zihi, salamat mamahalin kita magpakailanman. Sa natitira kong buhay pakiusap, alagaan mo ako. Mag-aalagaan tayo sa isa't isa, samahan ang bawat isa magpakailanman. At palagi,